Ay, oras na pala. Kailan natin sisimulan to? Pasok po. Late na ba ako? Ay, hindi, mag-start pa lang. May na-interview na kayo. Wala pa. Huwag ginagawa nyo. Tara na. Sir, what's your name po? My name is Gilmong Kamatsu. May I ask po, how much was your average allowance from grade 1 to grade 10? 50. Average allowance from grade 1 to 500. Allowance from grade 1 to grade 30 pesos. From grade 1 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Hello, grade 10. Good morning. Good afternoon. Good evening. Kami nga po pala ang Group 2. Sa ngayong araw na ito, tatalakayin po natin at ang iba't ibang data na ibinigay ng mga grade 10 mula sa iba't ibang section. At tinanong po namin ang kanilang average weekly allowance ranging from their grade 1 to grade 10. Meaning to say, sa Tagalog, tinanong po namin kung ilan yung average na baon nila simula grade 1 sila hanggang grade 10 sila. The following are the average weekly allowance of 15 students. Meaning to say po, 15 students po yung tinanong namin from Northville 15, ranging from their grade 1 to 10. Meron pong mga may baon ng 50, 500, 30, 50, 50, 50, 45, and so on. Sa dito na po to, makikita po natin na iba't ibang tao, iba't ibang baon din po meron. Hindi po natin masasabing pantay-pantay po yung baon na natatanggap nila. Before we start, we should know the meaning of an ungrouped data. An ungrouped data is just a raw data without being listed or without being organized into categories. Lagi po nating tatandaan, bago natin isolve ang isang ungrouped data, kailangan po nating ayusin o i-organize yung mga data na nakalap natin. So, first step is i-list down o ilista natin yung mga data na nakuha. Tulad ng 50, 500, 30, 50, 50, 50, and so on. Katapos natin sa first step, dumako naman tayo sa second step. Arrange into ascending order. Or i-arrange natin siya lower to higher. Tulad ng 30, 30, 40, 45, 45, 45, 50, and so on. Bago po tayo mag-solve ng isang ungrouped data at hanapin ang pinapahanap sa atin, sa problem na ito, ang hinahanap po natin ay percentile 75 o 75. Bago po natin i-start ang solving, i-list down po muna o isulat natin ang naka-organize na data. 30, 30, 40, 45, and so on. Para po sa pagsosolve ng percentile 75 o 75, gagamitin po natin ang formula na P75 equals to 75 over 100, open parenthesis, n plus 1, and close parenthesis. Sa first step po ng pagsosolve, ay kukopyahin po muna natin ang formula ng P75 o percentile 75 over 100, open parenthesis, n plus 1, close parenthesis. Kaya po ito 75 dahil connected po itong P75 at 75 na to. Kaya naman po ito 100 dahil ang percentile ay nahati sa 100 equal parts. Ang n naman po ay ito yung kabuoang number ng data o ang ating in-interview. Kaya po yan 15. Tas plus 1. Proceed naman po tayo sa pangalawang step. 75 over 100, 15 plus 1. Ayan po yung 15. Kaya po yan 15 dahil nga po, ayan yung number of data natin. Uunahin po natin yung naka-parenthesis dahil sa PEMDAS rule. 15 plus 1 equals 16. Proceed na po tayo sa pangatlong step. 75 times 16 over 100. 75 times 16 equal 1, 2. Tapos i-divide po natin siya sa 100. Ang makukuha po natin is 12. Proceed naman tayo sa second step ng ating pagsasolve. Sa percentile 75 or 75. Mahalaga po yung answer natin sa step 1, which is yung 12. Kung whole number naman po ang sagot natin, kukunin lang po natin mas mataas sa kanya. And kung
mayroong decimal naman na sagot natin, kukunin natin yung mas malapit na mataas sa kanya. And paano nga ba nakuha ang 55? Sa data natin, makikita natin ang 30, 30, 40, 45, 45, 50, 50, 50, 50, 50, 55. At yun ang ating data sa bilang na 12. And yung sa 13 naman, and yung 60 na bilang ng data natin. Sa step 1 naman po, sa pagmaminus naman po, mauna po ang 60 kaysa sa 55 kasi mas malaki yung 60 kaysa sa 55. And kaya naging 60 minus 55 equals 5. Sa pagsasolve po natin sa step 2 sa interpolation, i-bring down po natin yung nakuha nating sagot sa step 1 mula sa step 2. 5 times 0.0, since 0.0 po yung nakuha natin, dito po tayo babase sa whole number. Since wala po tayong nakitang decimal, babalik po tayo dito. 5 times 0.0 equals 0. So, nakuha po natin yung 0, i-bring down po natin siya sa step 3 plus 55. So, ganito po nakuha yung 55. Since dalawa lang po sila na nandito, babase po tayo sa pinakamababa sa kanila. Since mababa po yung 12 sa 13, ito po yung magiging sagot niya. Yung sagot niya po is magiging 55. So, babalik po tayo. Ganito po siya nakuha. 0 plus 55 equal 55. Dumako naman po tayo sa interpretation. 75% of the average allowance is less than or equal to 55. Meaning to say po, ang 75% of the 15 students from Norville 15 is nagre-range po ang kanilang average allowance ng 55. Maraming salamat po sa pakikinig and I hope meron po kayong natutunan sa pagtuturong ito. But wait, hindi pa po kami tapos. Meron po kaming trivia na kapupulutan ng aral para sa ungroup data at percentile. Group data is also known as simple data, is individual data points and easy to analyze. Basic stats helps calculate basic measures like mean or median. Percentiles, or what they mean, show the percentage of data below a certain value. In tests, compare scores like being in the 75th percentiles means outperforming 75% of others.